Magsisimula na ngayon natin makita kung ano talaga yung kayang gawin itong si Luka sa Lakers. Kung magagawa nga raw kaya nitong gawing dominante itong si DeAndre Ayton pagdating sa ilalim at mabalik yung pick nito, dahil nakikitang magiging dominant partner yung mga to sa Lakers. Dahil sinasabi rin mismo kasi nitong si Redick na nakikita niya na magiging wonderful pick and roll partner si Ayton para kay Luka Doncic, lalo na magkasama yung mga to sa starting unit at meron ng synergy na nabuo since draft year. Si Luka mahusay na elite playmaker, scorer, magaling mag-penetrate, kick out at mag-create ng mismatch sa game. Si Ayton naman isang ideal form center na maaasahan sa pick and roll play at lob pass plus finishing sa paint at rebound. Nung nasa Phoenix Suns yan 2021, naging isa yan sa main piece sa finals appearance nila dahil sa combo pick and roll play, kasama pa nun itong si Chris Paul. Kaya nakikita na kung magagawa pa ni Luka na bigyan ng mas magandang spacing at lob pass itong si Ayton, mas magiging maganda yung takbo ng mga to sa preseason hanggang sa regular games at pwede silang makapasok sa playoffs. Pero syempre kailangan din na maging perfect fit itong si Ayton at hindi lang umasa nga raw sa ibibigay ni Luka. Kailangan din nga raw nito mag-create ng sarili niyang break sa ilalim at ma-perfect ang lob pass na binibigay nila Luka. Hindi nga lang si Luka nandyan si Reeves, Lolo Brown, Smart na magbibigay rin ng magandang play dyan. Kaya nga kung magkataon, mas magiging magaan talaga yung trabaho nitong si Ayton sa Lakers dahil napapaligiran siya ngayon ng mga elite playmaker sa lineup. Hindi naman guaranteed ang nakikita sa duo at partner na si Luka at Ayton ngayon. Pero maraming mga analyst at insider ang naniniwala na high ceiling ang kombinasyon ng mga to. Kailangan nga lang maging fit ang mga to sa isa't isa. Pwede kasing magkaproblema si Ayton pagdating sa inconsistency. May mga report pa na lumabas na maraming katanungan na nagsasabi kung kaya nga raw ba talaga na mag-perform ng consistent nitong si Ayton sa Lakers kada laro o kaya magbigay ng effort at playing minutes na tatagal sa 48 minutes per game. Defensive matches, kung may mga makakatapat nga raw na stretch big o mobile big, kakailanganin pa nga raw nitong si Ayton mag-adjust, lalo na ito yung kahinaan niya last season sa Portland. Pwede nga rin daw magkaroon ng burden kay Luka kahit na may mga supporting kasi yan sa core nila at lob threat partner. Malaki pa rin ang kailangan na ibigay nito pagdating sa scoring at creation, plus may mga injury at fatigue pa yung duo na to na nakikita ng mga analyst. Pagdating sa third to fourth quarter naman, lumalabas na yung inconsistent na performance nitong si Luka dahil sa pagod. Samantalang si Ayton may mga history na rin ng injury na kailangan nga raw i-monitor ng Lakers kada nga matatapos yung game, especially nitong si Redick, kung paano masusolusyonan yung problema na yan kay Luka at Ayton. Sinabi rin kasi mismo nitong si DeAndre Ayton sa press conference na nangyari na ang laro at style ni Luka at LeBron nga daw sa Lakers pwedeng mag-boost sa kanyang performance dahil magagawa nga raw nila bumuo ng plays gamit ang lob pass at pick and roll play, at may pagkakataon siya syempre para mas lalong lumakas sa paint, and everyone hoping na mangyari mismo yung sinasabi niya na yan. Kaya pwede nga raw maibalik ni Luka ang peak form nitong si Ayton mula sa 16 to 18 points at 10 to 15 rebounds per game at magkaroon ng mataas na pick and roll finishing at maging lob target para kila Luka, LeBron, Reeves plus Smart sa magiging combo ng mga to sa Lakers. Si Luka naman nakikitang mas magiging mataas pa yung scoring usage at mas efficient dahil meron na tong big man sa front para sa mga easy look. Kaya ang tandem ng mga to isa sa nakikitang top tandem ngayon sa Western pagdating sa two-man efficiency. Kung magiging maayos syempre yung chemistry at connection ng mga to. Maraming mga analyst at insider yung nagre-report ngayon na nakikita nila na may mga sign na pwedeng tapos na at hindi na kailangang gamitin pa ni JJ Redick ngayon ang full small ball lineup sa Lakers. Sa report kasi na lumabas noon sa rookie season itong si Redick bilang head coach, napilitan sila na mag 5 out spacing at ilagay sa bench itong si Jackson Hayes ng madalas. Lalo na nung pumasok pa yung playoffs na laging krinikriticize itong si Redick. Siyempre kapag puro small ball kasi yung papatakboy ni Redick ngayon, mas madali silang ma-overwhelm pagdating sa interior defense, lalo na sa West na naglalakihan talaga yung mga front court sa bawat team. Si Jackson Hayes yung naging traditional big nila pero hindi yan pinagkatiwalaan ni Redick sa playoffs run. Kaya ngayon meron silang DeAndre Ayton, meron silang mga strategy para sa deploy 2 bigs 4 out on offense bilang parte nga raw ng plan nitong si Redick ngayon sa bagong season. Kaya ngayon nakikita na kailangan
kailangan mas madalas nga raw magamit at mapagsama itong si Ayton at ibang big sa rotation nila na hindi lang situational minutes. At kailangan magkaroon ng hybrid switchable bigs pagkuha o paggamit ng forward big na may versatility tulad nga nila Hachimura, Vanderbilt, Maxi Kleber na kayang mag-defend sa perimeter at paint, o pwede rin naman maging optional na lang sa Lakers ngayon ang small ball defender sa lineup. Plus flexibility at matchup, lalo nga raw kung small ball lineup lang rin naman o mahina sa perimeter yung opponent team nila, dahil nakikita ngayon na mas pinalakas ang interior at rim protection at perimeter depth ng Lakers dahil sa nangyaring roster upgrade. Kaya kung magpapatuloy lang rin si JJ Redick sa paggamit ng small ball, parang nawalan din ng bisa yung pagkuha nila kila DeAndre Ayton plus extension ni Hayes. Meron pang Kleber, Hachimura, Christian Coloco na mga versatile bigs sa lineup. Kaya kailangan nga lang daw nilang i-optimize yung rotation, load management at hindi nga raw kailangan pang palitin ni JJ Redick ang small ball lineup niya di tulad nung nakaraang season.